Nasubukan mo na ba, idol, na makaramdam habang nakaupo ka ng pagyanig? Pero pag titignan mo naman sa paligid, sa kisame, sa ilaw, o sa mga upuan, parang wala naman. Pero pag talagang pinakiramdaman mo talaga kung saan nanggagaling yung yanig, ay galing pala sa loob ng katawan mo. Yung panginginig na parang may kaunting yanig. Parang ganito, gumaganyan ka. Kasabay pa nito yung mga sintomas ng paninikip ng dibdib, pagkulo ng sikmura, pagkahilo, at matinding takot na parang may mangyayaring masama sa'yo. Minsan, parang hindi mo pa mapaliwanag kung bakit ka natatakot. Ang naiisip mo lang ay yung parang mamamatay ka na. Pero bakit nga ba ito nangyayari sa atin? Bakit nga ba tayo nakakaranas ng parang lindol? Kasi pag mayroon po tayong anxiety, ang utak po natin ay palagi pong nagbabantay sa maaaring maging panganib. Nagiging sensitibo kahit wala naman tunay na banta. Iniisip ng utak natin na may panganib. At dahil dito nagpapalabas ng signal ang ating katawan na maglabas ng adrenaline at iba pang mga stress hormones. Kapag bumilis po ang adrenaline, doon ka na makakaranas ng kung ano-anong mga sintomas na mararamdaman mo. Unang-una dyan yung paghigpit ng mga muscle, mga kalamnan. Bumibilis yung tibok ng puso po natin, bumibilis din yung paghinga, at nagiging sobrang alerto po ng isip natin sa ating katawan. Minsan ang mga panginginig kahit kaunti lang ay hindi po natin pinapansin talaga noon nung wala pa tayong anxiety. Ngayon ay napapansin na po natin kasi po nakatutok po tayo sa ating katawan or sa ating mga nararamdaman. Dahil dito, maaari mong maramdaman na parang may vibration, may pagyanig or parang lutang ka or parang out balance. Minsan talaga ay pakiramdam talaga natin parang gumagalaw yung paligid, yung sahig, yung kisame. Parang umiindayog ang paligid. Hindi dahil sa lindol, kundi sa stress response ng ating katawan dahil sa mataas na estado ng pag-aalerto. Dagdag pa rito, pag lagi kang natatakot ay mas lalong tataas yung mga nararamdaman mo. Kapag mas lalo kang nag-aalala, mas darami yung adrenaline or yung mga stress hormones na lumalabas sa katawan mo. Kapag mas maraming adrenaline, mas mabilis yung tibok ng puso, mas hihigpit yung kalamnan, mas manlalabo yung paningin mo at mas bibilis yung paghinga mo. At minsan, sumasabay pa yung sikmura, kaya po nagkakaroon po tayo ng acid reflux or magsusuka tayo ng maasim or medyo mapait at mainit na likido. Ngayon gusto ko rin magsalita sa mga taong walang anxiety na nakikinig ngayon. Na siguro nakikinig ka ngayon, siguro may mga kamag-anak ka, kaibigan, o asawa o pamilya na mayroong anxiety ngayon. Kung hindi po pa nararanasan na magkaroon ng anxiety ay wag po nating husgahan ang mga ito. Huwag po nating sabihin na tamad sila o arte lang nila. Oo, totoo na ang pagkakaroon ng anxiety ay nasa proseso. Kailangan talaga ng lakas ng loob. Pero ang mga nararamdaman po nila ay totoo at hindi po pag-iinarte. At hindi po sila tamad kasi sobrang hirap po ng nararamdaman nila pag hindi sila nakakakilos. Totoo kasi yung pagbilis ng tibok ng puso, pagsakit ng mga muscle, pangangalay, pamamanhid, pagsakit ng batok, pag-iinit ng katawan. Hindi nila ito imbento or hindi nila ito ginusto. Kaya kailangan nila ng pangunawa at suporta mula sa inyo. Disclaimer lang po, ang mga sinabi po natin ay tungkol sa ating karanasan at sa pagbabahagi ng ating mga followers. Kung bago pa lang yung nararanasan mo at hindi ka pa nakakapagpa-check up, ay kailangan mo pong magpa-check up para malaman mo po ang totoong kondisyon mo. Kasi hindi po lahat ng nararanasan natin ay magkakapareho. At kung ikaw naman ay nasuri na ng doktor at napatunayan na o nasabi na ng doktor na ang nararanasan mo ay anxiety disorder, tandaan mo to, hindi ka nag-iisa. Hindi ito habang buhay sa iyong buhay. Sa tamang kaalaman, sa tamang paggabay, at sa unti-unting pagharap, posible pong gumaan at mawala po yung mga anxiety na nararamdaman ninyo. So yun lang po mga kaibigan, magandang araw.